Pinuntahan ko nga itong NMAX version 2 dito sa Palo Alto, Calamba, Laguna. 3 buwan na nga pala itong na-stock simula nung tumirik. Dinala na nga nila ito sa paggawaan. Ang findings, sira na yung ECU dahil hindi na nga ito umaandar at walang lumalabas na kuryente sa ignition coil. Una kong chinek kung nag-work pa ba itong fuel pump at wala akong napansing problema. Pagkatapos, chinek ko yung pressure ng gasolina dito sa hose. Ito nga siya mga boss, napaka-solid. Sinilip ko rin yung spray ng fuel injector. Napakatindi pa nga ito mag-deliver ng gasolina. Nakita ko rin na hindi ito barado. Di pagkatapos ng unang mga physical check-up, tinumbok ko na nga yung ignition coil. Dito nga, confirm na wala talagang lumalabas ng kuryente. Chinek ko yung kulay brown wire ng ignition coil. May positive supply naman ito. Di rin putol yung orange wire papuntang ECU. Para magkaalaman na, tinesting ko na nga itong computer box. Dito ko makikita kung nagkaroon na nga ba ito ng problema. Base sa output ng multimeter, all goods naman yung mga electronic parts dito sa loob. Di pagkatapos, tinumbok ko agad itong throttle body. May dalawa itong sensor, IAC at TPS. At dito nga ako magfo-focus. Dito nga sa 5 wire ng TPS, may isang wire na walang contact. Ito ang naging dahilan kung bakit walang lumalabas na kuryente palabas ng ignition coil. Kapag sira yung TPS or kaya naman wiring connection problem, base sa mga experience ko, nawawala ng negative supply galing ECU papuntang fuel pump. Kaya hindi ito umuugong. Ganon din sa fuel injector at ignition coil. Di pagkatapos ko matumbo kung anong kulay ng wire ang naputol, ginamperan ko na nga lang ito. Para sa akin, ito yung pinakamabisang paraan para magbalik ng dating connection. Pwede ko rin naman laslasin yung harness para alisin at palitan ang nabubulok na wire. Kaso masisira ang buong harness. Kaya mas practical talaga itong jumper. Para sa pangmatagalan na gawa, hinihinang ko nga ito para nga masigurado na hindi na nga ito magkakaroon ng problema. Chinek ko yung 6 na wire ng CKP sensor. Lahat naman yun ay may contact. Galing socket terminal ng sensor papuntang socket terminal ng computer box. Di pagkatapos mag-troubleshoot sa mga wirings, eto susubukan ko na kung aandar na nga ba itong motor. Ayun na. Gumanda. Oh. May konting Mayroong hiwatig progreso ah. Parang ano, no? Mababa rin doon doon. Ayun. Di pagkatapos ng pag-andar, kinalas ko naman itong magneto para masilip ang kalagayan ng stator coil, CKP sensor at oil seal. Nung pagkalas ko, wala naman ako nakitang tumatagas na langis. Ang napansin ko lamang sa magnetic pole, kinakapitan nga ito ng mga kalawang. Matapos ko nga baklasin ang CKP sensor sa stator coil, gagamitan ko nga ito ng device. Dito malalaman kung mayroon ba itong issue. Hindi kasi guarantee kahit bagong bili yung pyesa, wala itong problema. Upon checking, all goods naman. Although na umaandar na ang motor pero walang minor. Pagsilip ko nga sa IEC sensor, dito, grabe yung kapal ng dumi. Di kinalas ko na ang buong throttle body para masabay sa paglilinis. Paghihiwalayin ko nga itong manifold at throttle body para masilip na rin ang kalagayan ng butterfly valve. Pagkalas ko nga, nakita ko agad ang makapal na dumi na bumabara sa maliit na lagusan ng hangin. Ito ang dahilan kung bakit walang minor ang motor. Kaya naman nilinis ko ito ng mabuti, lalo na sa housing ng IEC sensor sa pagitan ng throttle body at manifold. Doon ko nakita ang makakapal na dumi. Di pagkatapos ko nga ito malinis, tinanggal ko nga ang mga dumi sa needle nitong IEC sensor. Ganon din dito sa spring, o-ring at itong IEC valve. At syempre, bago ko nga ito ipagbabalik, sisiguraduhin ko muna na malinis ang lahat ng pyesa sa pagitan ng throttle body at manifold. Ibinabalik ko na nga dyan yung o-ring. At bago ko nga ito i-fix, sinisilip ko muna yung butterfly valve kung nagkaroon ba ito ng awang, pero dito hindi naman. Di pagkatapos pinagdugtong ko na yung throttle body at manifold sabay higpit ng 2 Allen bolt. Di pagkatapos ko masigurado na wala na talagang naiwang pyesa sa throttle body, ay siya ko naman pagkabit dito sa cylinder head. Huwag kalimutang ibalik ang gasket sa pagitan ng cylinder head at manifold para hindi magkakaroon ng problema sa idle. Di pagkatapos binabalik ko naman itong fuel injector. Huwag kalimutan higpitan itong tornilyo na 10mm at ibalik ang socket terminal
ng fuel injector. Huwag kalimutang silipin ang ikot ng needle ng IEC sensor. Kapag bengkong kasi yan, hindi talaga magno-normal ang minor ng motor. Kapag may sira ang spring at valve, hindi rin magno-normal ang idle. Kahit anong calibration pa ang gagawin mo. Sa pagbabalik nga nitong IEC sensor sa throttle body, may tamang pamamaraan nga dito dahil hindi ito plug and play. Matapos ang ilang oras na paglilinis, papaandarin ko na nga itong motor para alamin kung nagkaroon na nga ito ng idle. O natin yung motor. Kung kanina, hirap siya umandar, ano? Okay, subukan natin. Oh! Ayos na mga bossing! Okay, tiga-tiga! Matapos ko malinis ang throttle body, sunod ko naman pinagtatanggal ang mga kalawang na kumakapit dito sa magnetic pole. Matapos ko nga ito mabakbak, nilinis ko naman ito ng cleaner. Pagkatapos kinabit ko na rin yung CKP sensor at itong metal bracket na magsisilbing hahawak sa mga wirings. Di kinakabit ko na nga itong buong stator assembly dito sa housing. At huwag kalimutan higpitan itong tatlong ali na tornilyo. Bago ko nga rin ibalik itong magneto, nililinis ko nga muna ito dahil maraming bakal na kumakapit dyan sa loob. Sa pagkakabit, huwag kalimutan ang washer. At syempre, itong nut. At huwag kalimutan higpitan. Bago ko pa nga ibalik ang mga kaha, inuugali ko na talaga na paandarin ang motor or testingin para malaman kung may issue pa ba. Dahil wala naman ako nakitang problema, binabalik ko na nga sa ngayon itong radiator fan, casing at itong mismong radiator. Sa pagkakalibrate ko ng mga sensor, sinasabayan ko nga ito ng diagnostic tool. At dito nga may napansin akong isang problema. Hindi ko na-adjust ang degree ng TPS sensor. Kaya naman tinanggal ko yung aftermarket at ibinalik yung original. Pagdating naman sa wiring, inayos ko yan at nakahinang. Yan mga boss, eto na yung motor na dating wala talagang response, ano? Ayaw talagang mag-start yung makina. So, after natin matroubleshoot mga boss, ang nakita natin problema doon sa linya ng TPS papuntang ECU. So ngayon mga boss, ito na. Kaya pala hindi umaandar kasi may problema doon sa TPS. Tapos mga boss, ang diagnose nito ng unang gumawa, ECU. Okay? So, check natin mga boss yung ECU. Wala naman naging problema. No? Ito mga boss, para lang umandar, nagpalit ang TPS, spark plug cap, tapos, yun lang. CKP sensor mga boss. Pero yung CKP sensor nito mga bossing, sira na talaga. So, tinest natin ito mga boss, effective na talaga. Okay? So yun lang mga boss kung paano mag-troubleshoot ng Aerox, NMAX, kahit anong mga scooter mga boss, basta may ECU. Kapag sira yung TPS or kaya naman putol yung wiring ng TPS, ang mangyayari, walang ugong yung fuel pump, walang kuryente na lalabas sa ignition coil, tapos hindi magbubuga yung fuel injector nyo. Kaya may iisip nyo mga boss na sira talaga yung ECU. Ayan. Sila mga boss kung paano mag-troubleshoot ng itong mga motor. Alright. Sa mga gustong malaman kung magkano ang inabot sa home service and labor, nasa 2,900. At para naman sa nagtatanong kung saan nga ba ang location ko, ako po ay nasa Carissa Homes, Bagtas, Tansa, Cavite. So eto na mga boss. Ayan, so tetestingin ni sir. After 3 months, ayun o. Alright. Bakbak. Mausok lang siya. Natambak eh. Oo. Ano sir? All goods? All goods? Alright. Okay. Ayun.